The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, unless your righteousness surpassed that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. You have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment. And whoever says to his brother, Raca, will be answerable to the Sanhedrin. And whoever says, you fool, will be liable to fire Gehenna. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar. Go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gifts. Settle with your opponent quickly while on the way to court with him. Otherwise, your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison. Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Medyo mahaba-haba ang ating gospel, ngunit ibig lang ng Panginoon ang pag-iwas anumang galit sa ating puso. Araw-araw, lagi natin nangyayari sa atin. Hindi naman lahat ng taong kasalamuhan natin sa buhay, laging laging kakampi natin. Meron pa yung sumasalungat. Kung minsan, medyo magaan lang yung pinag-awayan o nagalit, tampuhan. Ngunit sabi nga ng Panginoon, kailangan iwasan yun. Nang sa ganon, hindi lumala. Yung sa bandang huli ng gospel, kita niya na ang mangyayari kapag ang tao ay napakatigas ang puso, talagang merong katumbas na sentensya, no? Pero kung may iwasan yung mga bagay, sapagkat totoo nga, nandiyan na yan. Nangyari na nangyari. Tayo nasaktan. Bakit pa natin kikimkimin sa ating mga puso? Kaya sabi ng iba, mayroong mga nangungumpisal, hindi ako makatulog, kinokonsensya ako kasi galit pa rin ako. Hanggang saan mo aalisin yung galit na yun? Of course, kung minsan nakakahiya. Nakakahiya po, no? Totoo, nakakahiya kapag lalapitin mo yung tao na hingi ka ng patawad. Mahirap, no? Lalo pa kung yung taong kinagalitan mo, nagalit sa iyo, hindi mo kapantay. Ibig sabihin, iba yung estado niya sa buhay, no? Hiyang-hiya tayo, no? But what for, sabi ng Panginoon, pantay-pantay lang tayo sa mata ng Diyos at sa lahat ng bagay, kinakailang yung respeto nga ay nandyan, nang sa ganon ay maiwasan itong mga bagay na magagalit tayo o mag-aaway tayo. Sabi nga nila, maswerte tayong tao na hindi basta-basta kung nag-aaway kapag nagkatitigan. Hindi tayo katulad ng mga manok. No? Naalala ko itong manok nito. Kapag yung manok natandang, kahit na nakita ang kanyang sarili sa salamin, aawayin niya. How much more yung ibang tandang na makita niya sa kaharap niya. Pero hindi tayo gano'n, no? Hindi tayo mga manok. Kundi, as much as possible,
We try to respect one another. And in that way, for sure, that respect maintains as well as it will come back to you. Ganun lang po naman. Napakasimple ang buhay natin. Kung anong ibinigay mo, yun din ang babalik sa iyo. Kung kasungitan ang ipapakita mo, siguradong maraming masungit din sa iyo, no? Alam na natin anong consequences noon kung bakit ka masungit o suplado, walang lalapit sa iyo, no? Kahit magaling na mahusay ka sa lahat ng mga bagay, and yet talagang lalayo sa iyo sapagkat hindi ka na isang pinapakita nyo. So, yun ang paalala lang sa atin ng Panginoon. We don't need to go yung mga takot o yung ganti na dapat naiisip natin iganti dun sa taong kaaway natin o may kaalitan tayo. But instead, makipag-settle ka kung talagang hirap na hirap ka, gaya ng ginagawa natin, ipagdasal na lang natin sa Diyos. Bahala ng Diyos na sa Kanya darating panahon na makaunawa siya, maunawaan niya yung sitwasyon, yung nangyari. Hindi na kailangan, sabi nga hindi na kailangan palawigin sapagkat the more we lengthen it, lalo pong lumalaki, lumalala ang sugat na nangyari.